Sa my driver sweet lover, nasobrahan ng pagde-daydream itong hilaw na prinsipe. Ngayon, Rocky, alam mo na kung bakit ako laging masungit sa'yo. Dahil sa tuwing nakikita kita, parang kumikirot ang puso ko. Uy, Rocky! Anong gabi pinagsasabi mo? Kung ano-anong pumapasok sa isip, Maganda yung pagka-plancha ng uniform mo ngayon, ha? Pinaplansya ko talaga to para sa inyo. habang si Gabby, It was unbelievable, Papa. Alam mo ba, hinawakan niya yung kamay ko parang ganito. Kung paano kita hawakan niya, Mami, I am sure magugustuhan mo si Simon. hindi na talaga matiis ng kanyang BFF na si Von. Tawarin mo na ako. Sige, pinapatawad na kita ano yun. Kahapon, dumaan siya sa bahay, sinabi interesado daw siya sa akin. Itong mga to, basta sa ngalan ng chismis. Miss Paranuevo, I was actually wondering if we could continue our conversation, maybe tonight. Samantala, ang eng-eng na si Colleen, Yes, Amal. The place seems to be in good shape. Everything's ready for your arrival. may tinatagong lihim. Hello? Hindi na ako natatakot sa'yo. Sige na, pumikit ka pa. Habang si Rocky, napulot itong sulat ni Simon. Akalain ba namang galing kay Gabby yun? Ako din, Gabi. Kapag nandyan ka, naghuhuramentado ako. Kapag wala ka naman, naghuhuramentado pa rin ako. May sasabihin mo ako sa inyo. Rocky, cannot wait. Saka, pwede mo nang bitawan yung kamay ko. Naku po, ang ating lover boy napahiya. Simon. Hello, Asyong. Oh, Tol, Rocky, kamusta yung date nyo ni Ma'am Gabi? Ayos ba? Eto na nga eh. Nagsisimula na yung date nila. Hindi pala ako ang kadate. Hindi ikaw ang kadate ni Ma'am Gabi? Oo, si Simon. Are you ready for our very first date? Yes. Thank you, Simon, for doing this. No, thank you for coming. Mukhang nag-abala ka. Everything looks perfect. As they say, only the perfect date for the perfect girl. Hindi si Rocky kaginit ni Mang Gabi. Sino? Si Simon daw. Simon! Yung aswang na kinukwento ni Kuya Rocky. Oo, yun na nga, wala nang iba. Teka nga. ano? Tol, Rocky, ano nga nangyari? Bakit si Simon ang kadate ni Ma'am Gabi? Alam mo yung nangyari, yung may nabasa akong papel, akala ko para sa akin. Hindi naman pala para sa akin, para kay Simon. Tatanga-tanga na naman ako, Asyong. Nako. Hindi po pwede yan, Rocky. Dapat meron tayong gawing paraan. Dapat, Rocky, pumalpak yung date nila. Ano nga ang gagawin ko? Dapat hindi mag-enjoy si Ma'am Gabi, di ba? Hindi ko pwede sirain yung date nila. Ano ka ba? Naiintindihan mo ba kung mga amo ko nga to? Naku, Rocky, hindi po pwede yung ganyan. Sige, ikaw din. Baka tuluyan ng ma-inlove dyan si Ma'am Gabi kay Simon. Ikaw din ang mahihirapan. Huwag mo nang hintayin. Luluha ka pa ng dugo at saka mayuyurakan pa yung puso mo. Rocky, tama ako. Gawin mo na yan. Teka lang ako. Lagyan mo ipis yung pagkain nila. Ipis? Oo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit mo lalagyan ng ipis? Kaya, lagyan mo ng pampajebs. Oo. Anong gerbs? Basta, Rocky, ganito ha. Makinig ka sa amin. Ha? Kami mga kapatid mo, tama kami. Ha? We have a point. Ha? Oh, This is your chance. Sige, kilos na, Rocky. Kilos na. Sige. Bala na, usig. Bala na. Eto na, isa-serve na nila yung pagkain nila. Bye-bye. Sige na. Grabe! Mukha ka talagang full-blooded Arab, Delphine. Colleen, simula ngayon, lagi mo tatawagin Ahmed. 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 Yan. Babe, ano ba talaga plano mo? How will you introduce yourself bilang isang Pinoy that just embraced the Arab culture? No. I am now a full-blooded Arab embracing Filipino culture. Mahirap na eh. Kasi baka mabuka tayo na Araceli. Ano ba? What's happening?
Oh my God! Oh my God! Oh my God! Napatay sa yung nakakuma. Ano ba yan? Kumawa ng baka. Mami, ano ginawa mo kay Tito? I don't know! It's getting weirder and weirder. Oh no, yasan mo! Teka lang, Mami. I-check ko lang. Baka Mami, gising na to si Tito. Niloloko lang tayo. Tito! 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 Mami, gising na ata! Is she really that smart? Well, she's outspoken. And at the same time smart. Kasi kung hindi siya matalino, alam mo, hindi niya mararating yung kinalalagyan niya ngayon. But you know what? Akiman, Delvin is more intelligent than Aracel. Sa, Here we go. Okay. Ned, O ano? asan yung pagkain ni Ma'am Gabi tsaka ni Sir Simon? Ayun, pinapaluto ko pa. Ano ba yan? Steak. Steak? Sarap yan. Eto, ano to? Tignan mo. O ayan, shrimp omelette. Hipon? Hipon to? Oh! kumain tayo. Nakakatanggal to ng stress. Tapos, Simon, To? Ano to? Hindi crispy pata. Hindi mo ba alam yan? Hipon. Etong dalawa, para saan to? Order yan ng room 317. Sige, ganito. Bakit hindi na lang ito yung iserve natin kay Ma'am Gabi tsaka kay Sir Simon, no? Bakit? Wala lang. Tapos, gawa ka na lang ulit ng bago, no? Di nga pwede. Sigurado mo papagalitan ako. Hindi naman yung in-order nila eh. OMG! Anong ginagawa niyo kay Senyorito Aaron? We were just checking out on him. Nagulat kami nung bigla na lang siyang humiyaw. Dumilit ang mga mata niya at bigla siyang nag-moan ng ganyan na parang baka. Oh, no! Ito naman, kailangan pa ng ano eh. Parang pulis eh. Oh. Ano to? 100. Oh. Alam mo, hindi mo ako mabubulag dito eh. Ang cheap mo. Oh. $100 ulit. Bakit? Okay na yung pangkain mo na isang gabi ah. 200. Oh, Hindi pa rin, hindi pa rin. hindi pa din. Buti pa, ay, sus. Isa pa. Mami, ano bang nangyayari kay Tito? Let me check. Baka naman kasi yung sinasabi ni Dr. Ambrosio, yung involuntary movement. Ha? Di ba nga nung isang araw, dumilat ang kanyang isang mata. Check mo natin. Tumutunog ang dextrose, ang mga gamit. Para ako naka-muscle relaxant. Involuntary movement. Involuntary rectal movement, Jimmy. Needs a doctor's advice. Di naman yung pinaluto ko ah. Ba't yan sinerve nyo? Palitan nyo yan, ngayon na. Simon, it's okay. Favorite ko tong crispy pata. Saka yun, no? Mukhang masarap naman yun, whatever that is. Ano ba? Yeah. Let's start. Oh, sige. Okay na to. Sorry po, sir. Thank you. Simon, kakamayin ko na, okay lang? By all means. This is my favorite. Crispy. Textures. Delicious. You like it? Wow. Mukhang paborito mo talaga yung crispy patang yun ah. Sobrang favorite ko talaga yan. Sarap pa na pagkaluto ngayon. Simot na simot nga eh. Simon, are you okay?
Bakit? Ba't nakangati ka? Ha? Yung food? Patingin nga. Akin na. Oh. Shrimp lang naman yung laman ah. Bakit? Allergy! Ha? Allergic ka sa shrimp? Okay ka lang? Ako, paano ba to? Gusto mo tanig kita sa hospital? Simon? Okay ka lang? Gusto mo ng... Simon? Gabby, we're gonna have to cut our date short. Ano nangyari sa lips mo? Wala, swabe lang. Allergic reaction lang. Gusto mo tanig kita sa hospital? Water? no, You want water? I'm fine, thank you. Bye! Oh my God. Ma'am, Ano ba tong shrimp na to? ma'am, okay lang mo ba kayo? Hindi! Nagkaroon siya ng allergic reaction ni kaya swollen yung lips niya. Nakita mo? Ay, ganun. Nakakaawa naman ho si Sir Simon. Hala. Nalagot na naman sa akin yung mga cook na yan. Nako, wala na ho yung mga cook. Ano na po, umuwi na. Bakit umuwi? Kasi ho, ma'am, 10:30 na ho. Eh, gabi na. Sarado na? Opo, nagsara na po. Eh, gusto niyo po, iuwi ko na lang kayo. Sige. Tara. Hindi nakakatawa yun na munti kang mapahamak si Sir Simon, ha? Hoy, ano sabi mong hindi nakakatawa? Ikaw nga, sabi mo mukhang syoko yung amo mong yun. Yung magayong uso niya eh. Buti nga nangyari sa kanya yun, no? Araw na magtanda naman yung si Sir Simon. Huwag tigil na yung sumanggap. Chris ngayon, nakakadiskarte ka na sa kanya, di ba kay Rocky? Hindi rin. Hindi naman susuko yun si si Simon dahil lang namaga yung labi niya. Ibig sabihin, titigil lang siya doon sa ginagawa niya. Magang-maga, as in mukha siyang goldfish. Talaga? Kawawa naman pala si Sir Simon, no? Buti na lang, labi lang yung namaga. Imagine mo kung buong mukha niya yung namaga, di nagmukha na siyang pugita. Alam niyo, kung hindi niyo ako sinulsulan, ha? Hindi naman mangyayari yun eh. Ano? Pakana ng mga ito? Yung ginawa mo kagabi? Ay, Opolo. Pakana nila yun. Ang sabi ko kasi nila isabotay ko daw yung date nila para daw ma-turn off si Ma'am Gabby kay Sir Simon. Hay nako, ba't kasi hindi mo din sa ospital? Ayaw naman niya magpadala sa ospital eh. Uuwi na lang daw siya sa kanila. Siguro naiya sa itsura niya. Puro kayo kalokohan. Paano kung nahuli si Rocky sa ginawa niya? Oo nga. Di nasisante na naman siya. Nawalan siya ng trabaho. Paano naman mga magiging gastusin natin dito sa bahay? Kayo talaga. Sorry, Polo. Hindi ko po naisip yun. Sa susunod, iisipin niyo kung ano yung gagawin ninyo, ha? Apolo. Apolo, Sa bawat aksyon at desisyon ay may kaakibat na leksyon. At saka kung ano magiging desisyon nyo, pag-isipan nyo muna. Makakabuti ba ito o makakasama? Alam mo, ito naman kasing tanong ko, hindi ba alam ng staff na meron siyang allergy sa hipon? Ba't nag-serve pa sila ng ganun? Yun na. Ewan ko ba sa mga chefs na yun? Alam mo, humanda sila sa akin mamaya. They will be reprimanded big time. Kaya mo na nagagalit. Baka nga ikaw dyan ang mapapasama. Baka atakin ka sa puso. Ayoko na mabiyuda ulit, ha? Hindi mo pa nga ako pinakakasalan. Ang sarap. White. Sa'yo drama. Hindi ako nagagalit. Pinapangaralan ko lang itong mga batang ito. Knock. Excuse me, Miss Gabby. Hi, Jim Rod. Nag-enjoy ka ba sa date natin kagabi? Date? Gaya Tabs, hindi naman tayo nag-date kagabi. Ano ka ba? Sa panaginip ko, nag-date tayo. Kinilig nga ako sa pagka-gentleman mo. Ganon? Oo. Ang utak mo parang may sabaw na. Alam mo, Lo, hindi ko nga ako maintindihan talaga eh. Hindi ako sigurado, ha? Pero hindi ko alam kung bakit ganito ho yung nararamdaman ko. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito para sa isang babae. Kasi nga, Kuya Rocky, gusto mo si Ma'am Gabby.
Eh, bakit naman sa lahat-lahat pa ng babaeng magugustuhan ko, eh bakit si Ma'am Gabi pa? Ito isipin nyo, unang-una, amo ko siya. Tapos, driver niya lang ako. Pangalawa, langit siya, lupa naman ako. At pangatlo, ayaw na ayaw kong magkaroon ng syota na isang prinsesa na ubod ng taray at ubod ng sungit. Ganyan talaga ang nagmamahal. Ganyan ang pag-ibig. Bula. Kahit anong sama pa ng taong yon, pag mahal mo, mahal mo. Ika nga sa Ingles, love is blind. Hoy, bakulaw, ano kailangan mo? Auring, bakit yung nakikita mo kinikilig ka? Inuunahan lang kita. Si Miss Gabi ang kailangan ko makausap. Rod, what can we do for you? Miss Gabi, tinatatawag po kayo ni Senyora Maxi sa kwarto ng iyo, Papa. Bakit? Ano nangyari kay Papa? Aling white love, ako nga, hindi ko nga sigurado kung love ko siya. Rocky, dapat sigurado ka sa sarili mo. Mahal mo ba siya o hindi? Hindi ako sigurado. Pero ang alam ko lang, kapag nakikita ko siya, nagiging masaya ako. Tapos, yung pagiging masungit at mataray niya, hinahanap-hanap ko yun. Tapos kapag pinupuri naman niya yung mga kilos ko, aba kinikilig ako. Bakit kagabi sumisigaw siya na parang baka? Baka po nananaginip siya, senyora. Baka binabangungot! Is that even normal, Doc? Magigising na si Papa? Ano ba talagang nangyayari sa kanya, Doc? Isa-isa lang po. Sabay-sabay po yung tanong ninyo at hindi ko po masagot lahat. Pasensya lang, Doc. Talaga namang we're very worried about Aaron kasi sorry, Doc. Mrs. Barnuevo, I understand your concerns. But at this point, we still don't know what is certain. Hindi natin maprepare sa pagising ng isang taong nasa coma, no? This is still a wait-and-see situation. Pero this is a good sign. What do you mean, Doc? Sandali lang nga. Bakit ba interesado ka dyan sa Monique na yan? Colleen, please, do not be ridiculous, okay? I'm being ridiculous. Anak mo ba talagang Monique na yan o hindi? May dahilan ba para pagselosan ko siya? Colleen, oo. Anak ko si Monique. Fine. E di ibig sabihin nun, may nangyari sa inyo ni Arceli. May nangyari sa amin, oo. Pero nung mga mahirap pa kami, tagal na yun. Yung paggalaw ng mata niya, yung pagsigaw niya, maaaring senyalis ito na bumabalik ng unti-unti yung consciousness ni Aaron. Talaga, Doc? I said, maybe. O bakit tinalupon? No, at least, it's a maybe. Diba? Ang problema kung lumalala siya. Well, things are looking up. Thank you, Doc. So, ano nangyari? Ba't kayo nag-break? Wala, things just didn't work out. Ang gusto ko talaga malaman, sino nakipaghiwalay? Siya o ikaw? Dahil mo naman tanong. Kain tayo. Gusto ko lang malaman kung may feelings ka pa kay Arceli. Malapit na magising ang Tito Aaron mo at hindi ko pa rin siya napapatay! I know, Mom. We have to act quick. Bakit? Sa tingin mo ba wala akong ginagawa? Araw-araw na ginawa ng Diyos, pumapasok ako sa kwarto niya para tangkaing patayin siya. Pero palaging napupurnada. Alam mo, Colleen, ginagawa ko lang to para mapasa akin ng mga ari-arian ng mga Barnuevo. Pero bakit? Bakit? Bakit ang yaman ng mga Barnuevo? Mom, relax. Relax. Okay, baka mamaya ma-high blood ka niyan. How can you expect me to relax? Ayan na! Gising na ang Tito Aaron mo and he's still alive! Tapos, bukod pa dun, pinipressure mo pa ako to act fast? Ikaw ang gumawa ng trabaho. Do it! Do it! You do it! Ikaw ang gumawa. Ayoko na, Mom. Bata pa ako, no?
Gusto ko lang makikindi kay Aaron dahil sa ginawa niya sa pag-agaw niya sa puso ni Araceli sa akin. Ganun lang kasimple yun. Eh, di mahal mo pa si Araceli. Hindi mo naman pala kaya eh. So stop pressuring me. Ah! Mom, I am not pressuring you. Can't you see? I am simply encouraging you. Go, Mom! Pero paano? Sa tuwing pumupunta ako sa kwarto niya para patayin siya, may masamang nangyayari. Malas talaga tong mansyon na to. Ma, kahit ano pang mangyari, I know you can do it. And you believe in me? Uh-huh. Relax. But of course, there are so many ways to skin a cat. Ma'am, parang ang saya niyo ngayon. Well, I'm happy kasi sabi ni Dr. Ambrosio, nagpapakita na raw ng sign si Daddy na maaari nang bumalik ang consciousness niya. Wow, that's good news, ma'am. Thank God na may good news na pala dumating. Ma'am, siya nga pala, hindi na ba kayo galit dun sa nangyari kagabi? Of course not. Alam mo, makakatikim pa rin sa akin yung kitchen na yan. Hindi ba nila alam na allergic si Simon sa hipon? Susunod sa My Driver, Sweet Lover. Ano ba nangyari sa inyo ni Simon kagabi? He treated me like a princess. Kailangan natin bumalik sa totoong mundo. Alam mo, Bea, meron akong nagugustuhang babae. Maganda siya. Tapos, kung umasta siya, para siyang prinsesa. Kaya lang, hindi niya ako napapansin. Ma-realize kaya ni Rocky na nakita na niya ang dati niyang kaibigan? Rocky,